Kalooban ba ng Diyos na lahat tayo kailangan may pananampalataya? Alam ninyo, maraming dalangin ginagawa ang lahat ng mga tao. Ngunit hindi lahat ng mga tao tumatanggap ng mga kasagutan ng kanilang dalangin. Bakit? Sapagkat ba ang Diyos ay sinungaling? Hindi. Sapagkat merong isang kondisyon na kailangang gawin mo bago mo matanggap ang anumang sinabi ng Panginoon para sa iyo. At yan ay walang iba kundi ang pananampalataya. There is only one cause for failure in prayer, and that is unbelief. Everybody says unbelief. Pastor, I think I don't have unbelief because I believe God when I pray. But still, I don't receive the answers to all of my prayers. Mga kapatid, akala ninyo kung minsan may pananampalataya kayo, ngunit kung talagang sisiyasatin natin, wala pala. There was one example when I was pastoring in the mountain. That there was one guy there when I preached about faith. Pagkatapos sinabi niya, subukan ko nga itong pananampalataya ko. Sapagkat sinabi ni Pastor Kibuloy, if you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain, mountain be thou removed and be thou cast into the sea, and it shall follow every word that you have said. Pagkatapos sinabi niya, ang nararamdaman ko sa sinabi ni Pastor, ang pananampalataya ko, hindi lang kasi laki ng butil ng mustasa, kundi ang pananampalataya ko sa mga sandaling ito, kasi laki ng butil ng santol. You know, a grain of a mustard, I think that is the smallest seed. Napakaliit niyan. Sinabi niya kung meron kang ganyang kalaking pananampalataya, mautusan mo yung bundok at sabihin mo lumipat ka doon sa dagat at ito ay kanyang gagawin. Doon sa amin sa bundok, mga kapatid, mas malapit ang Mount Apo tingnan doon kaysa dito sa syudad. So tumayo siya, hinarap niyang Mount Apo at sabi niya, susubukin ko yung sinabi ng Panginoon at sa pananampalataya kung ito kasing laki ng butil ng santol, walang imposible. Kahit itong Mount Apo, lilipat ito. So hinarap niya yung Mount Apo at pagkatapos sinabi niya, uutusan kita na lilipat doon sa Davao Gulf. So, hinarap niya, pumikit siya, at sinabi niya sa pamamagitan ng pananampalataya kung kasing laki ng butil ng santol, Mount Apo, inuutusan kita, lumipat ka sa Davao Gulf. Mga kapatid, 1 minuto, hinihintay niya na magkakaroon ng lindol. Biro ninyo, palilipatin mo yung bundok. Yung Mount Pinatubo, hindi nga lumipat. Inilipat niya yung langlahar, palagi ang earthquake. So, kung itong ililipat niya ang bundok, Mount Apo, pinakamalaking bundok, talagang magkakaroon ng lindol. Hinihintay niya lumindol, hindi lumindol. After 2 minutes, inuka niya yung mata niya. Ngunit hindi sabay, isa muna. Are my eyes lying? Mount Apo is still there. Pagkatapos mga kapatid, baka nagsisinungaling itong left eye niya, binukas na naman niya yung kanyang dalawang mata na. Ang Mount Apo naroroon pa rin. Hindi sumunod sa kanyang pananampalatayang kasinlaki ng santol. Nung nakita niya na hindi lumipat, anong sinabi niya? Sabi ko na nga ba, hindi lilipat. Sa Bisaya pa, daan palagi ko, di gyud na mo balhin. Sawa pa siya musugod, daan na siya nga nagduha-duha sa iyang isulti. Alam ninyo, may mga taong ganon. Pagka nanalangin sila at hindi nila nakita kaagad-agad ang resulta sa pamamagitan ng kanilang 5 senses, kaagad-agad nagbabago ang kanilang isip at sinasabing, sabi ko na nga ba, huwag ninyong sabihin sa Panginoon ang salitang, sabi ko na nga ba. Because when you operate by faith, you are not operating by means of your 5 senses. You are operating according to the 6th sense that the devil took from us, robbed from us, because he's a thief, is the sense of faith. Now, the words faith, trust, and believe simply means to confide so as to be secure without fear. To flee for refuge or to take shelter
to put in, to stay or rest on, to rely on, to believe, or to take one at His word. Na maniniwala ka at mananampalataya sa sinabi ng isang tao as it is na walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. You know, faith is the absence of doubt. No doubt whatsoever. You just completely trust Him. Ano man ang mangyari, manampalataya ka sa Kanya.